naisip namin na hintayin natin yung mumu. Tingnan natin kung paano kinakain yung pagkain. So, nagtago kami gano'n, kami magpipinsan. Tago kami gano'n, tinignan namin. Gabi na, simpak ni, talagang natabayan na namin. Maya-maya, may tumarating. Narinig ko yung yapag niya sa bintana. Akala namin, multo. Takot na kami. Hindi multo, takot tayo. Tapos, nung nagkaroon na ng liwanag, nakita namin ang isang hugis na anino ng tao na yung pala ay aming tsuhin. No? Si Chupain, tawagin no? Na siya palang kumakain ng mga pagkain. So sabi namin, huli ka! Ginulag na namin. Kayo pala ang kumakain niya, ha? Hindi pala ito totoo yung multo. Sabi namin ganun. Kaya kayo kasi papaniwala sa mga multo. Kaya ganyan, hindi mga punto pa nun. Hindi ko lang alam, nakalimutan ko na yung punto ng Quezon, ng Lucena. May punto yan eh. Ano po? So, we live with that. No? Yung ganung katakutan. Pero ito ang isang totoong pangyayari. No? Na nung minsan, sa paggising namin, yung nag-aalaga sa amin na si Nanay Sutay ay wala nang buhay. No? Nagising kami, tingnan sa kwarto. Oh, si Nanay Sutay, patay na. Si Nanay Sutay, patay na. Yung gising namin. At dahil si Nanay Sutay ay malapit sa amin, kami iyak, mga bata. Alam niyo naman po, hey, Nanay Sutay, na po may iniwan. Ganyan. Ano po? Okay, habang ang mga preparasyon ay ginagawa, kami nandito, tahimik, kami mga bata doon, kami mga pintinsan ay tahimik. Ano po? Nang maya-maya, si Nanay Sutay ay biglang gumalaw. Gumalaw at sinabing, ano ba nangyayari dito? Kung nakita namin, kami magpipinsan, sabay-sabay na tumakbo. Nagkandalaglag-laglag sa pagmamadali sa... yung patay na buhay! Yung patay na buhay! Ano po? Hoy, mga demonyo to, ha? Ano mga salitang matatanda nun? Ano? Eh, buhay na buhay ako. Ano ba akala ninyo? Sabi sa amin. At kami bumalik. Tinignan namin. Hipo pa namin si Nanay Sutay. Buhay ka nga ba? At nakita nga namin, napatunayan namin na si Nanay Sutay ay buhay. Ang binasa po natin ngayon ay tungkol sa pagkabuhay muli ni Lazarus. Ano po? Pero doon sa pangyayaring Nanay Sutay na namatay at muling nabuhay, kung may babalik ko lamang ang panahon upang tanungin sa kanya, ano nga ba ang nangyari sa iyo nung panahon na wala kang buhay, wala kang hininga? Ano nga ba ang mga pangyayari? Ano nga ba ang mga nangyayari sa atin sa panahon na tayo'y walang hininga? Ano po? Ang pag-usapan po natin dito ay hindi about kamatayan. Ano po? It's not about death, but it's the spiritual life after effect ng isang kamatayan. And I researched this one, ano po mga kapatid ko kay Cristo. Ni-research ko at nakita ko na mayroong isang taong nagbibigay oras dito sa pagkukumpuni o pag-experiment ng mga taong namatay na at nabuhay. And even I think you can Google this too. Makikita niyo po, hanapin niyo si Dr. Raymond Moody na gumawa rin ng libro ng Life After Life. Alam niyo po, during the Middle Ages, pagka hinahinga lamang tayo, achoo! Diba? Anong sinasabi natin? God bless you. Bless you. Kasi nung panahon na yon, ay walang paraan para tayo'y mapagaling o dalhin pa sa ospital. Parang siguradong ka na. No? Kaya pagka nabahin ka lang, achoo! God bless you. Ibig sabihin, mamamatay ka na. Pero yun. Sabi ko noon. Pero ngayon po, kapag tayo nalalagotan ng hininga, no, o may nangyayari sa atin hindi maganda, ay may pagkakataon pang mabuhay, ika nga. Dahil nare-resuscitate pa po tayo ngayon. Kumbaga meron na ngayon yung binubulat ka. Parang kinilitit.
tumitingin ako dyan, magbubulitin dyan. Alam po? So, yun ang mga teknolohiya na yun. Ano po? May pag-asa pa tayong mabuhay sa maiksing panahon o ma-revive ang ating mga hininga. Kaya, sa unang pagkakataon po, or first part ng ating pong pag-uusapan ngayon, is about what's happening ba? Ano ba nangyayari? No? Kapag ang isang tao ay lumagay sa isang tahimik at muling nabuhay, o whatever, kung hindi man siya nabuhay muli,